Ano ang tunay na nakakatakot sa mga tao? Hindi ang galit, hindi ang pagsigaw, hindi rin ang pagtanggi. Ang tunay na nakakatakot ay ang katahimikan. Dahil ang katahimikan ay misteryoso. Ang katahimikan ay hindi mo mahuhulaan. Pinipilit ng katahimikan ng isang tao na harapin ang kanyang sarili nang walang anumang distraction. At kapag ang taong akala nila'y kontrolado nila ay bigla na lamang tumahimik, biglang tumigil sa pagpapaliwanag, tumigil sa paghabol, tumigil sa pagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Ang katahimikang iyon ang nagiging bangungot nila. Akala nila'y magmamakaawa ka. Akala nila'y lalaban ka. Akala nila'y mababali ka kapag wala sila. Pero sa halip, ginawa mo ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Naglaho ka ng may lakas. Wala kang ibinigay sa kanila. Walang tawag, walang text, walang paliwanag, katahimikan lamang. At ang katahimikang iyon ay mas malakas pa sa 1,000 salita. Araw-araw, paulit-ulit nilang inaalala ang kanilang sinabi. Gabi-gabi, nagtataka kung tuluyan ka na nangang nawala. Pinagdududahan nila ang sarili, kinakabahan sa kung ano ang ibig sabihin ng iyong katahimikan. Ang tiwala sa sarili na dati nilang sandata ay nagsisimula ng pumutok. Ang kanilang pride ay nagiging panic dahil tumatama sa kanila ang katotohanan. Hindi mo na sila kailangan. Sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga pangyayari sa paligid. Kapag naunawaan mo ito, makakamit mo ang lakas. At iyan mismo ang pinatutunayan ng iyong katahimikan. Hindi ka na nila puppet, hindi ka na nila biktima. Ikaw ang may control sa iyong sarili. At ang control na iyon ang mas nakakatakot sa kanila kaysa sa anupaman. Ang video na ito ang iyong magiging gabay. Ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang katahimikan hindi bilang kahinaan, kundi bilang ganap na kapangyarihan. Kung paano gagawing mas malakas ang iyong tahimik na presensya kaysa sa kanilang ingay. O kung paano lubusang baligtarin ang dinamika ng kapangyarihan upang hindi na nila alam kung saan sila lulugar. Pero bago ang lahat, gusto kong ilagay mo sa comments ito. Ang katahimikan ko, ang aking kapangyarihan. Ang katahimikan ko, ang kanilang kinatatakutan. 1. Sinisira ng katahimikan ang ilusyon ng kontrol nila. Sinabi ni Epictetus, walang taong malaya kung hindi niya kayang pamunuan ang kanyang sarili. At walang mas nagpapatunay ng pamumuno kundi ang katahimikan. Intindihin mo ito, kapag tumugon ka, panalo sila. Kapag nagpaliwanag ka, panalo sila. Kapag nakipagtalo ka, panalo sila. Dahil ang bawat salitang ibibigay mo sa kanila ay patunay na may impluwensya pa rin sila sa iyo. Pero kapag pinili mo ang katahimikan, winawasak mo ang ilusyon nila na kontrolado ka nila. Akala nila kilala ka nila. Akala nila alam nila ang bawat magiging reaksyon mo. Inaasahan nila ang galit, ang kahinaan, ang pagmamakaawa, pero sa halip, wala kang ibinigay. Walang salita, walang reaksyon, tanging mahinahon at hindi matitinag na katahimikan. At ang katahimikang iyon ay isang bagyo sa kanilang isipan. Hindi nila alam kung naka-move on ka na. Hindi nila alam kung may pinaplano ka. Hindi nila alam kung maririnig ka pa nila muli. At ang kawalan ng katiyakang iyon ay isang pagpapahirap. Dahil pinipilit sila ng katahimikan na harapin ang katotohanan, hindi ka na nila kontrolado, hindi ka desperado, hindi ka nila magagalaw. Ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ay hindi pag-atras. Ito ay isang deklarasyon ng lakas. Sinasabi mo, hindi na ako sasayaw sa inyong tugtugin. Ang iyong katahimikan ay nagiging salamin na pumipilit sa kanila na makita ang sarili nilang kahinaan, ang kanilang mga pagkakamali, ang kanilang pagiging marupok. At ang salamin na iyon ang kinatatakutan nila. Sa susunod na subukan kanilang hulihin sa kanilang mga laro, manipulasyon o emosyonal na patibong, tumigil ka. Huwag gumawa ng kahit ano. Hayaan mo silang mabulunan sa sarili nilang ingay. Hawakan mo ang iyong katahimikan na parang isang espada. Dahil habang tumatagal ang iyong pananahimik, mas mabilis na gumuguho ang kanilang tiwala sa sarili. Ilagay mo sa comments, ang katahimikan ko ang sumisira sa ilusyon ng kontrol nila. 2. Ginagawa ng katahimikan ang kanilang tiwala sa sarili bilang pag-aalinlangan sinulat ni Seneca. Mas madalas tayong magdusa sa ating imahinasyon kaysa sa realidad. At iyan ang eksaktong ginagawa ng iyong katahimikan. Pinipilit nito ang kanilang imahinasyon na lumaban sa kanila. Kapag wala ka, kapag hindi ka nagpapaliwanag, kapag hindi mo sila binibigyan ng access sa iyong isipan, gumuguho ang kanilang tiwala sa sarili. Ang taong dati ay akala'y kontrolado ka ng lubusan ay biglang nagpupuyat sa gabi.
Nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng iyong katahimikan. Naka-move on ka na ba? Naungusan mo na ba sila? Napagtanto mo na ba na karapat-dapat ka sa masigit pa? Na lahat ng posibleng sagot ay nakakatakot sa kanila dahil ang bawat sagot ay nagpapatunay ng isang katotohanan. Hindi mo na sila kailangan. Intindihin mo ito, ang mga tao ay hindi natatakot sa bagay na alam nila. Natatakot sila sa bagay na hindi nila alam. At ang iyong katahimikan ay nagpapalaki sa takot na yon. Hinahayaan silang walang closure, walang katiyakan, walang kaginhawaan ng pagiging predictable. Nagsisimula na silang mag-alinlangan sa kanilang mga desisyon, paulit-ulit na inaalala ang huling sinabi, at questionin ang kanilang sariling halaga. Ang pride na dating hindi matinag ay nagiging marupok. Ang tiwala sa sarili na dating hindi nababasag ay nagiging pag-aalinlangan. At lahat ng ito ay nangyayari hindi dahil lumaban ka, hindi dahil nagpaliwanag ka, kundi dahil tumanggi kang magbigay sa kanila ng kahit ano. Ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay diskarte. Hindi ito pag-iwas, ito ay dominasyon. Sa pamamagitan ng pag-atras, lumilikha ka ng puwang na pumipilit sa kanila na harapin ang sinubukan nilang ilibing, at sa puwang na iyon, nalalanta ang kanilang kayabangan. Ang iyong pagliban ang nagiging pinakamalakas na presensya sa kanilang buhay, ang katahimikang hindi nila matakasan. Sa susunod na matukso kang basagin ang katahimikan para lang linawin ang lahat, tumigil. Tandaan, ang kalinawan ay kanilang kaginhawaan. Ang misteryo ang kanilang kinatatakutan. Huwag mong bigyan ng ginhawa. Hayaang lumago ang pag-aalinlangan sa kanila. Kung mas kaunti ang iyong ibinubunyag, lalo nilang pinagdududahan ang kanilang sarili. 3. Ipinapakita ng katahimikan na hindi ka kontrolado. Sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga pangyayari sa paligid. Kapag naunawaan mo ito, makakamit mo ang lakas. At walang mas nagpapatunay sa katotohanan ito, kundi ang iyong katahimikan. Kapag tumanggi kang mag-react, kapag hindi ka bumalik ng nagmamakaawa, kapag hindi mo sila hinayaang hilahin ka sa kanilang mga laro, ipinapadala mo ang pinakamalakas na mensahe. Ako ang may kontrol sa sarili ko, wala kang kontrol sa akin. Isipin mo, inaasahan nilang masisira ka. Binilang nila ang iyong kahinaan. Inakala nilang ang iyong emosyon ang magtutulak sa iyo na humabol, magpaliwanag o magmakaawa. Ganyan nila pinananatili ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapakain sa iyong mga reaksyon. Pero kapag tumigil ka sa pag-react, gumuguho ang kanilang buong estratehiya. Bigla na lang, wala na silang mahawakan sa iyo. Hindi nila mapindot ang mga botones mo dahil nagpasya ka na wala nang natirang botones. Tumataas ka sa kaguluhan. At sa paggawa nito, ipinapakita mo na hindi ka manika sa kanilang mga string. Ito ang esensya ng pagmamay-ari sa sarili. Ang pagdepende ay kahinaan, pero ang kontrol ay kalayaan. At ang iyong katahimikan ay buhay na patunay na hindi mo kailangan ang kanilang pagpapatunay, atensyon o pag-apruba. Buo ka kahit wala sila. Hindi mo lang sinasabing malakas ka, ipinapakita mo ito. At ang katotohanang iyon ang higit na nakakatakot sa kanila kaysa sa anuman. Dahil sa kaibuturan, inaasahan kanilang gumapang. Sa halip, ikaw ay bumangon. Sa tuwing mararamdaman mo ang matinding pagnanasang makipag-ugnayan, tumigil ka. I-redirect mo ang enerhiyang iyon sa isang bagay na magpapaunlad sa iyo. Magbasa, mag-training, lumikha, lumago. Bawat oras na ibuhos mo sa sarili mo ay isa pang bloke sa kuta ng iyong kalayaan. Hayaang patunayan ng iyong katahimikan na ang buhay mo ay hindi umiikot sa kanila. Ilagay mo sa comments, ako ang may control, hindi sila. Chapter 4. Nagtatayo ng respeto ang katahimikan. Sinabi ni Epictetus, sabihin mo muna sa iyong sarili kung ano ang gusto mong maging at pagkatapos ay gawin mo ang kinakailangan. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagmamakaawa, paghahabol o pagpapatunay ng iyong sarili. Nakukuha ito sa pamamagitan ng pag-alis ng may dignidad at walang sumisigaw ng dignidad ng mas malakas kaysa sa katahimikan. Kapag nanatili kang tahimik, kapag tumanggi kang makipagtalo o magbigay katwiran, pinipilit mo silang makita ka sa ibang pananaw. Hindi nila aaminin, pero sa kaibuturan, iginagalang nila ang taong hindi nababali. Hindi iginagalang ng mga tao ang bagay na kayang hulaan. Kung alam nilang babalik ka palagi, magpapaliwanag, magpapabuti, gumuho ang iyong halaga sa kanilang paningin. Pero kapag pinigilan mo ang iyong mga salita,
Kapag nanatili kang kalmado at hindi magalaw, nagiging hindi ka mahulaan. At ang hindi pagiging predictable ay naguutos ng respeto. Bigla na lang, hindi na ikaw ang humahabol. Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan. Dahil ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina. Hindi nila kayang labanan ang katahimikan. Kayang-kaya nilang labanan ang mga salita. Kayang baligtarin ang mga paliwanag, kayang makipagtalo sa mga pakiusap mo, pero hindi nila kayang labanan ang hindi mo ibinibigay sa kanila. Wala silang matitira kundi ang alingawngaw ng kanilang sariling pag-uugali. Doon nagsisimulang tumubo ang respeto. Hindi dahil hiniling mo ito, kundi dahil ipinakita mo sa pamamagitan ng kilos na hindi ka desperado para dito. Sa susunod na makaramdam ka ng pagnanasang ipagtanggol ang sarili, tumigil. Tanungin mo ang sarili, pinapataas ba nito ang halaga ko o pinabababa? Kung pinabababa, huwag mong sabihin. Kung ginagawa kang parang humahabol, putulin mo. Magsalita ka lamang kung ang iyong mga salita ay magdadagdag sa iyong dignidad. Hayaan mong gawin ng katahimikan ang mabigat na trabaho. At ang respeto ay susunod. Ibinabaling ng katahimikan ang dinamika ng kapangyarihan. Sinabi ni Seneca, walang taong malaya kung hindi siya ang may kontrol sa kanyang sarili. O ang kapangyarihan ay hindi sa taong nagsasalita ng pinakamalakas o sa taong humihingi ng atensyon. Ito ay sa taong kayang kontrolin ang kanyang sarili. At kapag ikaw ay tumahimik, agad mong binabaling ang balanse ng kapangyarihan. Bigla na lang, sila na ang naghihintay. Sila na ang naghuhula. Sila na ang paulit-ulit na nag-iisip, nagtataka kung bakit hindi ka pa bumabalik. Dati, akala nila sila ang may kontrol. Akala nila kailangan mo sila. Akala nila ikaw ay susuko, pero ang iyong katahimikan ay ginagawang takot ang ilusyong iyon. Nawawalan sila ng hawak dahil ang script na kanilang inaasahan ay nagbago. Sa sandaling tumanggi kang mag-react, binabawi mo ang kontrol na dati nilang inakala na kanila. Ang kapangyarihan ay hindi tungkol sa pagpilit sa isang tao. Ito ay tungkol sa pagpapakitang hindi mo sila kailangan. Iyan ang kinatatakutan nila. Nagsisimula silang magtanong sa sarili, nawala ko na ba siya? Nasobrahan ba ako? Bakit hindi siya nagpaparamdam? Bawat hindi sinasagot na text ay nagiging punyal ng pagdududa. Bawat araw na mananatili kang tahimik ay nagdaragdag ng bigat sa kanilang takot. Binaligtad mo ang dinamika, hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, hindi sa pagpapaliwanag, kundi sa pamamagitan ng walang ginagawa. Kapag pumasok sila sa iyong isipan at ang pagnanasang kamustahin sila ay tumaas, tumigil. Tanungin ang sarili, sino ang may kontrol ngayon? Ako ba o ang emosyon ko? Kung ito ay emosyon mo, manahimik ka. Kung ikaw ito, malalaman mong ang katahimikan ang pinakamakapangyarihang hakbang na maaari mong gawin. Ang kapangyarihan ay sa kalmado, hindi sa desperado. Ilagay mo sa comments. Ang katahimikan ko ay naglilipat ng kapangyarihan sa akin. 6. Lumilikha ng espasyo para sa iyong pagangat ang katahimikan. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. At walang mas naglilinis ng iyong isipan, walang mas nagpapalakas ng iyong kaluluwa kundi ang katahim